No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, en nuestro cielo hay un en agonía. Hindi pwedeng nandito lang ako, Fiorella, Simona. hindi ka pwedeng Kailangan ko na pa si umalis. Gianna! Sinabi ni Sir Pedro, dapat nandito tayo. Isa pa ang doktor ay parating Hindi na. pwede. Hindi makakarating ang Dr. Simona. Hindi niya kakayanin. Pero yun matatagpuan. Baka nalunod na ito sa lakas ng agos sa ilog. Sir Paalam, Dante, aking huwag ka kapatid. naman magsalita ng ganyan. At kung talaga seryoso ang kanyang sakit, hindi niya na ito kakayanin. Tama na, hindi ka ba Talagang naawa? nakakaawa. Nahihirapan ang kanyang kapatid. Ay, Gianna! Tumawag kayo ng doktor! Opo, sir. Tinawagan ko na po. Para Dapat ang doktor si Simona! Ako na, tumawag kayo! Anong nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Nakita ko si Simona ng ilog at ulang malay. Tayo na! Ay, Panginoon, alam kong dapat akong humingi ng tawad sa inyo at hindi tulong. Pero talagang nag-aalala ko para kay Fiorella. Marami na siyang sinapit. At kung hindi ligtas at maayos ang kanyang kapatid, hindi siya matatahimik. Pakiusap, Diyos ko. Ako'y nagdadasal na walang masamang mangyari kay Fiorella. Ama, Ginoong Maria, kahit anong gawin ko niyo, ng grasya. kahit anong mangyari, Mama, Diyos, hindi ko itutuwid ang aking sarili. Alam mo ba, seryo, na mula ng iyong pagkabata ay hindi mo na ako pinatulog kahit 10 minuto? Kita mo? Gusto ko talaga ang gabi mula pa sa aking pagkabata, Mama. Wala akong planong bigyan ka ng pera ngayon. Kung walang pera, walang pagmamahal. Hindi ko alam kung saan tayo papunta, Mama. Ay, relax ka lang. Masyado ka kasing seryoso, Mama. May kailangan ka ba? Meron. Hindi ako pumunta para sa pera. Gusto ko malaman ang kapalaran ni na Pedro at ng mga Italyana. Narinig mo na ba ang pagkawala ng kanilang ama? Kaya nga tinatanong kita, Mama, dahil ikaw ang dakilang ina, wala nang iba pa. Alam mo rin ba na sila ay mga anak ng isang retiradong empleyado at kailangan nila magtrabaho? Oo, alam ko yun. Yun lang ang dapat mong malaman. Pero, pakinggan mo lang ako, Mama. Sa tingin ko may iba pang pakay si Pedro sa mga babae, kaya sobrang pag-aaruga niya sa mga ito. Kung gano'n ay naglihim sa akin si Pedro. Pero duda ko. Ah, tama po kayo. Pasok kayo. Pumasok ka. Senyora, narito ako upang sabihin sa inyo na nakita na ni Senyorito Pedro si Gianna. Ay, kumusta ingat, naman Mama. si Gianna? Kawawa, malubhang kanyang sakit. Halika, puntahan natin siya. Mama, Opo. pupunta ka ba sa quarters ng mga katulong? Hindi ka na nagbalik doon mula nung nagtago ka kay Pancho Villa? Ay, tigilan mo na nga ang pagbibiro mo. Halika na. Senyora, malamig po sa labas. Kaya nga tayo may jacket. Pakikuha naman ng jacket Ako na ko. kukuha. Bilisan mo. Sumunod ka sa amin. Pasidabi po. Hanapin mo si Simona at ang Dr. Dante, bilis! Hindi siya kumikibo. Gianna, per favor. Saint Biagio, per favor, ayudo. Huwag mo siyang iwanan. Di ba sabi mo uminom na siya ng gamot? Oo. Nasaan ang gamot? Hindi ko alam. Hindi ko Nasaan na? alam, Gianna. Nasa handbag niya. Anong handbag? Nilagay niya sa Itong handbag handbag. niya. Hanapin mo na, dali. Nasa na?
wala rito. Anong gagawin ko? Gianna, Hanapin mo mabuti, pakiusap, Fiorella. magsalita ka. Gianna, kausapin mo ako, Gianna! Halika. Gianna, Halika! gumising Halika ka. dito! Halika Anong dito! gagawin ko? Kuminahon ka! Kumalma ka! Mamamatay Hindi na siya yata ang mamamatay! kapatid ko. Makinig ka! Kuminahon ka! Hindi siya mamamatay! Fiorella, kumalma ka! Simona, ano sabi ng doktor? Paparating na po siya, Sir Pedro. Gianna, wala na oras para hintayin ng doktor. Gael! Gianna, per favor, magsalita ka! Masayang mapabilang sa pamilyang ito, hindi ba? Pwede bang linawin mo ang sinabi mo? Ano? Mas nag-aalala ka kay Pedro kaysa sa akin, ganon? Kung naiingit ka dahil paborito ng lola mo si Pedro, huwag mo sa akin ipahin ang galit Alam mo, mo. Sonia, hindi ako nagagalit sa'yo. Sinasabi ko lang ang totoo. Ay, itigil mo na nga ang kalokohang ito. Pwede ba? Para tayong character sa kwento ng isang romantikong nobela. At parang hindi pa sapat ang problema ng pamilya at nag-imbita pa tayo ng mga taong nagkakasundo. Pwede mo bang ipaliwanag? Bakit ba masyado ka nag-aalala sa mga Italianang yun? Meron daw iniindang sakit yung bunsong babae. Kung ganun, tama lang ang iniisip ko. Bakit mo naman iisipin na may pagtingin ako sa kanila? Inariyan ka naman, mahal ko. Anibal, huwag ka magpakatanga. Seryoso ako. Maniwala ka. Gusto kitang pasayahin. Bakit hindi tayo kumain sa labas? Sa tingin mo ba maaayos ang lahat dahil lang sa isang paglabas? At bakit naman hindi? Kaya nga lumabas na tayo ngayon. Ikaw ang bahala, di ka. Masaya ang huling ending nila, di ba? Dahil silang pinagtagpo ng tadhana, kumusta naman ang anak mo? Gael! Federica, Gael, nasan ka? Nandito ako! Gael, halika, sumama ka! Kailangan ko ng tulong mo, halika na! Punta ka Nakita mo yung gamot? Sino may gamot? Anong gamot ba halika kailangan na! mo, Pedro? Gael, tara na! Ano nangyari? Anong gamot na kailangan mo? Hindi ko alam, pero alamin natin. ay, mas mabuti pang magpunta dun sa magarbong party kaysa makita kayo at saksiyan ng dramang to, no? Ay, naku, alis na lang ako, pwede? Roxana, huwag ka nang magpalit. Hindi ka na makikilala sa suot mo. Wala akong tinatago, Federica. Bakit may nagsisigawan? At Ano saan nangyari? kayo pupunta? Bibisitahin namin ang dalagang may sakit. O ikaw? Hindi na. Kayo na lang. Ayokong sumama. Ay, Naku, sumama ka senyora. na. Ano nangyari? Halika na. Ano? Mataas ang kanyang lagnat at nagkukuliblo ng kanyang Kaya mga ka kamay. nga nag-aral sa Europa, hindi ba? Dapat alam mo yan, Gael! Pakiusap, kumilos ka. Tulungan mo siya. Okay, kinakabahan ako eh. Pedro, hindi ako maaari magtrabaho ng ganito. Halika dito. Fiorella, mas mabuti kung lalabas ka muna pansamantala. Ayoko. Sige na, magiging maayos ang kapatid mo. Hindi, sasamahan ko siya. Huwag ka magalala, sasamahan ko siya, Fiorella. Hindi ko siya iiwan. Maniwala ka. Kuminahon ka. Pakiusap. Kuminahon ka muna. Kapatid ko. Doon ka muna sa labas, ha? Gael, makinig ka. Gamitin mo ang nalalaman mo sa medical school para mapagaling natin si Gianna. Parang awa mo na, Gael. Gawan mo ng paraan! Senyora, nandun sila lahat kasama na Gianna sa kwarto. Mabuti naman at natagpuan siya. At ang masama nito, hindi maganda nangyari. Hindi niya nainom ang gamot niya sa tamang oras. Hindi maipaliwanag kung saan napunta ang gamot. Nakapagtataka, di ba? Anong ibig mong sabihin, Dante? Wala naman po. Ang alam ko kasi, nariyan ang kapatid niya upang tiyaking naiinom niya ang gamot niya sa takdang Makikiraan po. oras. Halika rito sandali. Halika. Hindi ba dapat regular ang pag-inom ng gamot ng iyong kapatid? Nasusunod ba yon? Opo. Hindi ko alam kung ano nangyari. Nilagay ko sa handbag niya yung gamot. Pero wala doon ang huli namin tinignan. Hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi kaya nahulog niya kaya nawala ang gamot. Hindi. Nakasara daw ang handbag niya, sabi ni Sir Pedro. Bueno, kumusta naman ang kalagayan ng kapatid mo? Natulungan ba siya ni Gael? Nandito na, doktor! Ay, salamat. Ang mabuti pa maupo muna kayo. Baka atakihin kayo sa puso niya. Oo, Dante. Narito ng doktor. Halika, Dok. Bilis! May sakit sa puso ang aking kapatid. Hindi niya nainom ang gamot niya nung siya'y lumabas. At siya'y nahimatay. Tulungan niyo siya, doktor. Nakikiusap po ako. Lumabas na muna kayong lahat. Opo, Ayoko Dok. lumabas. Halika na, Dito Fiorella. lang ako. Lumabas muna tayo. Ayoko Tara na. iwan ang kapatid Kuminahon ko. ka. Nandiyan na ang doktor. Ikalma mo na ang sarili mo. Maaari ba kayong lumabas? Doktor, tutulungan ko kayo. Nag-aaral ako ng medisina. Nakapagtapos ka ba? Hindi, doktor. Gagaling ba siya? Kuminahon ka, pakiusap. Gagaling si Gianna.
Paano kung hindi? Paano kung mamatay siya? Hindi yun mangyayari. Ayoko mangyari yun! Magtiwala ka lang, Fiorella. Hindi ko Tinitignan na siya ng mapapatawad ang doktor. aking Kumalma ka sarili. lang. Walang Hindi masamang ko ito mangyayari sa kanya. kakayanin. Magtiwala ka. Walang masamang mangyayari sa kanya. Anong nangyayari dito? Pwede ba? Huwag na nating sabihin kay Senyor Vittorio. Papunta siyang Dos Rios. At kapag nalaman niya doon nagtatrabaho si Benito, papatayin niya si Benito at tayong dalawa. At yun ang aking inaalala, Reynaldo. Adela, wag mo ko sisihin. Akala ko ilang araw lang siya. At babalik na siya. Hindi ko alam na magtatagal siya doon. Yun ang pagkakaalam ko. Wala nang iba. Yun ang pagkakaalam mo? Oo naman. Kung wala nga nakitang submarine si Benito sa bathtub, paano niya makikita si Fiorella doon sa Dos Rios? Sabihin mo nga. Ay, higit na matalino palang anak mo kaysa sa inaakala mo. Malaki ang problema natin, naintindihan mo? Pwede Ano ba problema? huwag sa biro? Yung... Ay, yung sa fourth floor. Oo, yung ilaw sa fourth floor. Ano nangyari? Oo, yung babae sa fourth floor, may sirang ilaw daw eh. Oo, tama. Baka pinutulan na siya ng kuryente dahil hindi pa siya nagbabayad. Di ba, Adela? Ay, yung babae yun, laging hindi alam mo- nakakabayad. Alam niyo ba kung anong iniisip ko? Huwag mong tularan yun. Masamang ugali yun. Ipapaalam ko na kay Don Vittorio na gusto ko na mag-resign sa kanya. Naku, iho, wag mong gagawin yun. Utang na loob. Wag mo siyang tatawagan. Bakit? Meron ba nangyaring masama? Mahirap na kasi anak, naniniguro lang kami. Di ba sabi mo may iniisip ka, ha? Bakit hindi? Pag nalaman niyang may trabaho ka na, mag-iimbestiga na yon. At malalaman niya na may plano kang magpunta sa Dos Rios. Oo, tama ka. Ayoko nga makita siya sa lugar na yon. Oo naman, iho. Ay, mama. Sige, handa ko ng gamit ko. Sige. Ay, nako. Kailangan nating mapigilan si Senyor Vittorio. Papunta na siya doon. Sige, tatawagan ko na siya. Ay, yan. Huwag kang makipag-agawan. Ibigay mo na sa akin, nakakainis ka na, ha? Maayos na ba ang kalagayan ni Gianna? Hindi pa po, Lola. May naitulong ba si Gael? Wala po siyang nagawa pero... Nasa loob ng doktor. Eto na si Gael. Anong nangyari? Bakit wala kang naitulong, Gael? Ano bang ginawa mo sa Europa nung mga taong nag-aaral ka pa roon? Hindi mo ba inayos ang iyong pag-aaral? Sagutin mo ko, huwag kang manahimik dyan! Gael, hindi pa tayo tapos! Diyos ko! Bueno, anong sabi ng doktor? Maghintay lang daw tayo. Sige, hintayin natin siya. Magandang gabi, madam. Ito na po. Salamat. Sir, Salamat. sandali lang po. Ito ang gusto ko. Hello, Senyor Vittorio? ikaw pala. Pupunta ka na ba ng Dos Rios? Hindi pa. Bukas na ako bibiyahe. May bagyong paparating. Oo. Nabalitaan ko nga may bagyo. Mas mabuting huwag ka na lang tumuloy. Bakit? May problema? Kasi, Senyor Vittorio, maputik ang daan. Tama. Maputik. Oo. Napakaputik ng daan pagkatapos ng bagyo. Sigurado akong mahirapan kang dumaan doon. Bukod pa doon, delikado. Kapag ikaw ay nagmamaneho ng nag-iisa, sa tingin ko mas mabuting maghintay ka muna hanggang sumikat ang araw. Kasi, ikaw lang naman ang iniisip ko, Senyor Vittorio. Dahil ayokong mapahamak ka. Mabagal ako magmaneho, Mrs. Adela. Huwag kang magmaneho ng mabagal. At bakit naman? Masama ba yun? Baka may siraulong driver na bumangga sa likod ng sasakyan mo. Anong gagawin mo? Hindi ka makakatigil dahil maputik ng daan. O hindi ba tama ako, Senyor Vittorio? Maraming salamat. Pero kahit anong mangyari, tuloy pa rin ang biyahe ko bukas. Oo. Huwag mong isipin na hindi kita pinayuhan, Senyor Vittorio. Maraming salamat. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Hanggang sa muli natin pagkikita. Putik! Puro putik! Wala na ako ibang nasabi, Reynaldo! Sinubukan kong magsalita, pero puro bagyo na lumabas sa bibig mo. Umikot lang ang usapan namin sa bagyo Pati at yung mga putik. butas sa daan, Tumigil ka pinag-usapan nga nyo na dyan. rin. Hindi mo ba alam na ang Oo butas nga, sa daan ay nandun likha nga ng ako. bagyo? Palawakin Sa tanda mo ko ang ito, iyong hindi ko pa alam yung imahinasyon sa sinasabi mo. lahat ng Sinabi mo na sa kanya, Napakalaman mo. di ba? Kailangan ko pang iyong imahinasyon. Bumuti na ang kalagayan niya. Maraming salamat, Dok. Siguraduhin yung regular ang pag-inom niya ng gamot. Opo. Maraming salamat, Doc, sa inyong pagbisita. Narito ang reseta. Bilhin niyo na lang ang gamot sa butika. Gagaling bang kapatid ko?
Maayos na ang kalagayan niya ngayon. Pero bantayan mo lang siya. Anong ibig niyong sabihin, Doc? Hindi ko gusto yung narinig ko nung tiningnan ko siya. Ano yung narinig niyo, Doktor? Scusi. May sintomas si Gianna ng malubhang cardiac condition at patuloy natin susuriin sa pamamagitan ng mga test. At kapag nakumpirma, Doc, ano mangyayari sa kanya? Kung tama nga ang hinala ko, kinakailangan sumailalim siya sa mahabang gamutan Para siya'y gumaling, hindi ba, Doc? para humaba pa ang kanyang buhay. Kung wala siyang treatment, hindi ko magagarantiya na tatagal pa siya ng ilang buwan. Ngunit napakabata pa lamang niya, Doktor. Hindi ako makapaniwala. Samahan ko na po kayo palabas. Maraming salamat. Mauna na ako. Sige po. Maupo po kayo, madam. Maraming salamat. Salamat. Bigyan mo ako ng pinakamasarap na alak niyo rito para sa pinakamagandang babae sa buong mundo. Gusto niyo ba ng isang order ng Barolo del Piemonte? Sa totoo lang, madalang lamang ako makakita ng magagandang babae rito. Maraming salamat. Kukunin ko na po ang order. Sandali lang. Dito mo pa ako dinala sa isang Italian restaurant? Alam kong ayaw mo ng mga bagay na Italian. Gusto mo kong pasayahin pero ayoko sa ganitong lugar. Ano ba naman, mahal ko? Maganda naman ang restaurant na ito. Hindi ko alam kung bakit ayaw mo ng mga bagay na Italian. Bakit ba? Wala naman. Huwag mo nang alamin pa. Kaya nga, magsaya na lamang tayo ngayong gabi, okay? Di ba kumain na tayo sa bahay ni Eloisa? Ang hindi ko maintindihan kung bakit dinala mo pa ako dito. Ang wine dito, masarap, mahal ko. Hindi ka magsisisi. Siguradong magugustuhan mo, pati na mga bagay na Italian. Maniwala ka. Okay, sige. Sandali lang, mahal ko. Maghuhugas lang ako ng kamay. Sige. Madam, excuse me. Maraming salamat. Naiwan mo ang cellphone mo. Tama ka, wala naman ako itinatago eh. Isa kang manloloko. May nag-text sa'yo. Etong cellphone mo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Akala ko ba nagbago ka na? Sino yung babaeng nag-text sa'yo na nakilala mo sa New York noong nakaraang linggo? Ay, hindi mo naiintindihan, mahal ko. Tumigil ka na. Sawang-sawa na ako sa mga panluloko mo. Heto yung masarap na alak na sinasabi mo, inumin mo. Manluloko. Hindi sa nakikialam ako. Mukhang galit na galit yung kasama mong babae. Oh, isang aksidente ang nangyari. Natapon yung alak dito sa damit ko. Nakakapanghinayang. May kamahalan pa naman ang alak na yan. Sa tingin ko, dapat mo siyang suyuin para makuha mong muli ang loob niya. Salamat sa payo. Kumusta? Ano nangyari? Nasunod ang gusto mo. Pagbintangan kaya nila sina Gael at Roxana dahil sa pintura at gamot. Sabi ko sa'yo, gagawin nila yun. Tingnan mo, magkakagulo. Dante, kailangan natin silang mapasunod ayon sa gusto natin, okay? Oo, pero paano kung ang Italiano... Huwag mo nang isipin yun. Tiyak silang malalagot. Oo, basta wag lang mamatay ang Italianang babae. Tanga ka ba? Dapat nag-iingat ka rin, lalo na't gamot yun! Ay, huwag kang mag-alala, Dante. Naisip mo ba kung mamatay yung Italianang babae? Magsasagawa ang mga kinaukulan ng investigasyon. At tayong dalawa mapapahamak. Sa tingin mo ba mamamatay yung babae? Nariyan ngayon ang doktor kasama ng babae. Kontrolado natin ang sitwasyon. At kung siya'y mamatay, hindi nila malalaman kung anong ginawa natin sa kanya. Ay, sana nga tama ka, Federica. Sigurado kung siniswerte tayo.
Anong ginagawa mo dito sa labas? Nagtatanim ako ng puno ng mansanas. Para pag nagising na si Gianna, matutuwa siya. Umalis ka nung. Sasabihin na sana ng doktor ang kanyang findings. Oo. Umalis na ako nun. Fiorella, gusto kong humingi ng paumanhin dahil sa hindi kita pinagkatiwalaan. Hindi ako naniwala na may sakit ang kapatid mo. Huwag ka mag-alala, Sir Pietro. Tapos na yun. Hindi, nag-aalala ako para sa'yo. Mali yun, Fiorella, alam ko. Alam mong malubhang sakit ni Gianna. Kaya ka ba lumabas ng kwarto dahil alam mo na kung anong sasabihin ng doktor? Yun ba ang dahilan? Hindi. Hindi alam yun ng doktor. Malakas si Gianna at wala mangyayari sa kanya. Gagaling ang kapatid ko. Tatagan mo ang sarili mo. Ako na ang magbabayad para sa kanyang pagpapagamot. Tutulungan kita sa lahat, pangako yan. Makakaasa ka. Grazie, Sir Pietro. Huwag ka na umiyak. Ayoko nakikita kang umiiyak. Hindi mo alam kung anong aking mga pangamba. Natatakot ako may masamang mangyari kay Gianna. Ayoko iwan niya ako. Hindi ko yun kakayanin. Mahal na mahal ko siya. Walang masamang mangyayari kay Gianna. Ang kapangyarihan ng iyong pagmamahal sa kanya. Ang siyang bumubuhay kay Gianna magpahanggang ngayon, Fiorella. Kaya't ito ang dapat natin paniwalaan. Bubuti ang kalagayan ni Gianna. Huwag ka mag-alala. Fiorella! Fiorella! Gising na si Gianna. Gusto ka niya makita. Gianna! Gianna! Mille grazie! Maganda siya, Sir Pedro, hindi ba? Oo, maganda siya. Sa tingin ko, Sir, hindi siya mahirap Ang mahalin. inaalala ko ay mga tao na nasa aking paligid. Mauna na ako, Simona. Hi, Sir. Ang gwapo mo talaga. Ang lagkit mo makatingin. O, Gianna. Ate, bakit ka umiiyak? Okay na ako. Hindi. Hindi ako umiiyak. Kumusta ka na? Maayos ng pakiramdam ko. Gianna, nasaan ang gamot mo? Bakit nawala? Hindi ko po alam. Nasa bag ko po yun. Sigurado ko hindi ko naiwan sa bahay. Kung ganon, anong nangyari? Hindi ko po alam. Masaya ako at mas umigi na ang pakiramdam mo. Sigurado ako mas bubuti ka pa sa mga susunod na araw. Senyora Eloisa. Grazie per tutto. Huwag mong isipin yon, pero nag-aalala ko para sa kanya. Mille grazie. Alam kong bubuti ng kalagayan mo. Narinig mo yun? Huwag ka na mag-alala. Tutundra, Ben. Oo, Gianna. Aalalayan kita. Hanggang sa lumakas ka at tuluyan ka ng gumaling. Ayoko na magsalita. Narinig kita na sinabi mong pumasok ka na, Papa. Hindi. Nasa loob ka noon. Alam mo, nabalitaan ko tungkol sa affair mo. Ikaw ba si Prince Charming to the rescue, ha? Inako ko na ang responsibilidad. Dahil hindi ko inaasahang ikaw ang gagawa, Papa, hindi ba? Ako? Maghahanap ako sa isang katulong? Siyempre hindi. Hindi ako yun, anak. Hindi. Alam ko. Inako mo na ang paghahanap. Iniisip ko tuloy na may kinalaman ka sa pagtatrabaho niya rito. Wala. Sigurado Wala ka? akong kinalaman. Ha? Oo. Ay, anak, Pedro. Kailan ka pa natutong maging madaldal? Sa palagay ko, kung ikay magpapakasal, matututong magsalita ang iyong mga anak sa edad na 14 anyos. Maaari mo na ba akong iwan para ako'y makapagbihis na, Papa?
Siyempre anak, aalis na ako. Sige. Tapos na ang pakay ko rito. Salamat. Magpapaalam na ako. Sige, good night. Sino ba yan? Ikaw pala yan, Fidel. Akala ko si Papa na naman. Kararating ko lang at narinig kong nangyari sa mga Italyana. Kumusta na? Anong balita sa kanila? Talaga nakakapagtaka. Isipin mo, bigla na lang nawala ang gamot ni Gianna sa bag. At ito ang nagpalala ng kanyang karamdaman. Maayos na ba ang kondisyon niya? Sa ngayon, mabuti na lang at binigyan siya ng gamot ng doktor. Kaya ayun, nagkamalay na siya. Pero, alam mo Fidel, patuloy ang pag-aalala ni Fiorella para sa kapatid niya si Gianna. At takot na takot siyang mawala ito. Alam mo, ngayon lang kita muling narinig na nagsalita ng ganyan. Punong-puno ng damdamin. Sabihin mo yan sa ama ko. Lagi ka kasing seryoso pero ngayon ka lang naglabas ng iyong saloobin. Marahil ang gusto ko lang, yung may mapagsasabihan. Mabuti nandiyan ka. Noong mga nakaraang taon na inaantay kita magsalita at maglabas ng iyong saloobin, sa ngayon, kung ikaw ay magtitiwala, pues makikinig ako. Fidel, hindi ko alam. Pero, parang nahuhulog na ang loob ko kay Fiorella. Totoo yun. Yun ang nararamdaman ko sa kanya sa ngayon. Sigurado ka ba sa nararamdaman mo yan? Kung gano'n, anong plano mo? Hindi ko pa masabi. Pero hindi sasangayon ng lola kapag nalaman niya ito. Bukod pa doon, ilang buwan pa lang, simula nung mamatay si Tanya. At ika'y nakukonsyensya pa. Oo. Hindi ko pa lubos na maisip ang hirap na pinagdaanan ni Tanya nang dahil sa akin. Huwag mo sanang kalilimutan na sa aksidenteng yun ay nagdusa din siya dahil sa kanyang pagkalulong. Oo, pero sinisisi ko pa rin ang sarili ko. Itinulak mo ba siya mula sa balkonahe? Nag-alok ka ba sa kanya ng alak kaya't nawalan siya ng kontrol sa kilos niya? Hindi. Bagkus, dinala mo siya sa rehab. Ginawa mong makakaya mo para... Fidel, tumigil ka na. Gusto mo ba ng payo ko? Oo. Pasensya ka na. Wala na si Tanya. Pero sa tingin ko, hindi mo pa yun matanggap sa iyong sarili. Hindi mo na siya maibabalik pa. Naiintindihan mo ba ako? Makinig ka sa puso mo. Kung si Fiorella ang babaeng mahal mo, kailangan harapin mo ang iyong lola at iwan mo na ang alaala ni Tanya dahil yun ang dapat. Ay, nako. Hindi matanggal ang pintura. Buongiorno, Simona. Simona, napahaba ang tulog ko dahil sa nangyari kagabi. Titingnan ko kung kumain na ng agahan si Gianna. Ayaw niya kasing kumain eh. Naku, papatay na ko ni Sir Dante, Simona. Anong gagawin ko? Eh, saan ba nagpunta ang batang yon? Ay, nako. Napapagod na ako. Ayaw maalis ang pintura nito. Ano bang problema mo? Nililinis ko itong sapatos ni Sir Gael. Tignan mo, napakadumi. Simona, pintura yan ah. Tama ka. Oo nga, nakapagtataka kung bakit napakarumi ng sapatos ni Gael, wala namang pintura doon sa pinagtatrabahuan niya. May kailangan po ba kayo? Wala naman. Nagpunta lang ako upang kumustahin ang kapatid mo. Grazie, mabuti na siya. Well, magandang balita yan. Hindi ko lang alam kung saan siya nagpunta at iniwan pa niya na napakarumi ang sahig. Hindi kaya si Gael? Bakit? Maaaring iniwan ni Gael ang pintura dito sa laban kaya napakarumi. Sinisiguro ko sa'yo na si Gael nga yan, Simona. At bakit naman niya gagawin yon? Hindi ko alam. Kakausapin ko siya. Fiorella! Maghintay ka lang dyan. Magandang umaga. Kung ganito kaganda ang lahat ng katulong, hindi ako magtataka kung napakabuti ng mga amo. Excuse me, no? Isa ka bang anghel? Hindi ka ba nasaktan nung nahulog ka mula sa langit? Anong pangalan Hindi ko mo, mapigilan ang sarili ko sa paghanga sa'yo. Sana hindi ako mabulog sa kakatitig sa'yo.
Alam mo, sana kunin nila ako bilang driver dito para lagi ko nakikita ang kagandahan mo. Magandang balita yan. Kung matatanggap ka, kaya Sige. lang... excuse me. Ay, bago ko makalimutan, naisip ko na kung anong una natin gagawin. Ano yon? Huwag muna tayo magkita ng ilang buwan para mamiss natin ang isa't isa, okay? Ito yung tipo ko ng babae, pinahihirapan ako. Ramiro. Ay, hindi. Jorge. Benito. Ikaw ba si Benito? Ako nga po si Benito, ang inyong lingkod. Halika. Palaisipan pa rin hanggang ngayon kung bakit nawala yung gamot nung may sakit. Ang nakapagtataka ay ang ipinapakitang interes ni Pedro sa lahat ng ito. Good morning. Magandang umaga. Good morning. Magandang umaga. Julieta, kumusta ka na? Hello. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga. At si Anibal? Hindi siya natulog dito. Oo, at saan naman siya natulog? Excuse me, Sir Gael. Ikaw ba ang may kagagawan kung bakit nagkalat ang pintura sa labahan? Sabihin mo nga, ano bang ginawa ko sa'yo at kiniinisan mo ko? Gael, anong ginawa mo sa babaeng yan, ha? Anong ginawa ko? Anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa mo dito? Sir Pietro, hindi ito tama. Nagtatrabaho ng mabuti lahat ng kasambahay dito at ginagawa nila ang kanilang makakaya. Tapos darating ka rito at dudumihan mo lang ng gano'n ang labahan. Well, yung huli naming kasambahay ay sinesante namin Sir Pietro. dahil dyan. Wala talagang Simona, respeto umalis na kayo rito. katulad. Lola, hindi ko alam ang sinasabi niya. Huwag ka na magkaila. Dahil nag-iwan ka ng malaking kalat sa labahan. Puro pintura ang buong kwarto. May pinturang tennis shoes mo at nilalaban niyo ni Simona. Anong sapatos? Nagsisinungaling ka pa? Ikaw, Hindi. I'm back! Ano ngayon kung narito siya? Sige na, Fiorella. Hindi ito ang tamang oras o ang tamang lugar para magwala. Sige na, umalis Senyora, na. narito na po yung bagong driver natin. Gusto niyo po ba makausap? Papapasukin ko na po. Utang na loob, mamaya na lang, Dante. Nakikita mo namang magulo pa ang sitwasyon dito. Manahimik ka na lang dyan. Opo, senyora. Dante, Oh. bakit hindi mo tulungan si Roxana? Maaari ba kitang tulungan? Okay, sige. Sige na, Fiorella. maayos naman ang trabaho ko. Dante, sandali lang. Ano ba? Tumigil ka na. Sigurado akong siya yun. Ay, wala kang silbi! Umalis ka nga sa harapan ko! Sandali lang. Ano to? Gamot ni Gianna to. Kung ganun, ikaw ang kumuha ng gamot ng kapatid ko. Huwag mo nga akong sigawan! Masakit ang ulo ko, okay? Ano ba problema sa pamilyang to? Tayo bang sinisisi ng babaeng ito? Wala akong sinisisi. Ito ang gamot ng kapatid ko. Siya talagang kumuha. Alam ko na. Malinaw sa akin na magkasabwat sina Gael at Roxana laban sa magkapatid. Lola, tama na. Pwede ba nating pag-usapan ito mamaya, okay? Wala akong ginagawa, Lola, promise. Wag Sa ka loob ng mga 6 na oras. At Ano ikaw! ibig sabihin na marumi mo sapatos, Sir Gael? Wala yun? Ano bang sapatos? Bakit marumi ang sapatos mo't merong pintura? Hindi ko alam kung bakit nandun na sapatos ko sa Ay laundry room. nako, sinira nyo na lahat ang araw ko. Kakausapin ko mamaya sina Gael at Roxana. Ikaw, dumiretso ko na sa kwarto mo bago ako makagawa ng bagay na pagsisisihan ko. Wala ka nang ginawang tama. Sakit ka ng ulo ko. Saan pupunta ang babaeng yon? Grabe. Ewan ko sa inyo. Babaliw na ako rito. Ilabas mo na siya rito. Ano bang problema niyo? Bakit kayo ganyan? Dito ang tamang Tignan mo oras. na yung kapatid ko. Basta kayo. Tayo na, Fiorella. Pinsan, hindi ko alam kung ano pinagsasabi niya. Maaari ko bang malaman kung bakit may pintura ang sapatos mo? Hindi ko nga alam kung paano nagkaroon ng sapatos ko ng pintura. Mabuti pa. Sabihin mo sa akin ang totoo. Dahil kung hindi, mapipilitan ako ipapulis ka. Ang ating Wonder Boy handang ipagtanggol ang mga kasambahay. Bakit nga ba, ha? Wala ako sa syudad. Ako'y nagmamaneho. Saan ka pupunta? Sir Vittorio. Papunta akong Dos Rios. Sinabi sa akin na naroon daw ang aking magandang nobya. Paano mo nalaman? Si Reynaldo, ama ni Benito. Pero, nagbigay ba siya ng address? Hindi, pero maliit lang ang Dos Rios. Kung kinakailangan,
Magtatanong ako sa bawat bahay para makita ko siya. Mr. Vittorio, bakit hindi ka magpunta sa butika at tanungin mo kung nagpunta siya doon para bilhin ng gamot ang kapatid niya? Bakit ko naman gagawin yun? Bakit naman hindi? Baka naman nakita nila si Fiorella doon. Mr. Vittorio? Mr. Vittorio? Mr. Vittorio, anong nangyari sa inyo? Mr. Vittorio! Gusto mo raw mag-apply dito bilang driver? Hindi ho. Eh bakit ka nandito? Gusto ko sana maging astronaut. Pero kinailangan pong magsimula ako bilang driver. Paano nila ako papayagang magpalipad ng isang space shuttle kung wala naman akong karanasan bilang isang driver? Maliban sa kwentong kutsero mo, ano pang alam mong gawin? Dati ako nagtrabaho sa restaurant industry. Hulaan ko. Naging dishwasher ka. Hindi ho. Assistant ako ng may-ari ng restaurant. Ginawa ko ang lahat ng klase ng trabaho. Mula accounting, pagluluto, pati ng pagiging waiter. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, wala kang makukuhang tip Nako, dito. edi malungkot pala magtrabaho dito. Gusto ko ang pagkakwela mo. Kakailanganin natin yung sense of humor mo dahil puno ng mga hayop at gagamba sa bahay na ito. Nako, maraming salamat, Tandaan senyora. Oobserbahan ka namin sa mga susunod na linggo. Maghintay ka lang dito, darating si Dante para sabihin sa'yo kung ano ang gagawin mo. Maraming salamat po sa pagkakataong binigay niyo sa akin. Tingnan mo ito. San Santiago. Nasa ikatlong Naway pwesto na hindi sila po siya pero wala pa rin mabubugat nagbago sa mamatay. kanila. Sunset. Nananalangin ako na hindi siya ma-marinade. Ano? San Andres. Ano kinalaman ni San Andres sa marinade? Tumahimik ka na at ako'y naiistorbo sa'yo. nako. Ay, San Andres. Naway huwag sunugin ang mga paa niya. Pwede ba nanonood ako ng paborito kong game? Huwag ka maingay. Naku, goal na! Naku! Nakita mo kung paano niya sinipa ang bola. Napakahusay. Kailangan Ang galing. ibigay ang lahat ng tulong upang hindi siya mahanap at maparusahan ni Senyor Vittorio. Time din tayo Ano ka magdasal, ba naman? Adela, ha? Manahimik ka muna dyan. Okay, ako na bahala. Relax lang. Ay, nandiyan na ata ang mga pulis. Naiisip ko na si Sandali. Benito nakadapa sa lupa. Nasa Yes, hello. patikan. Oh, Hello? yes. Sino to? Benito? Nasa ospital ba siya? Hindi. Sa police station? Buhay pa ba siya? Humihinga pa ba? Kumusta ka, anak? Ha? Eh, yan ang nanay mo eh. Kung siya'y tatawag, tumahimik ka nga dyan. Kausap ko yung bata. Sasabihin ako sa inyo. Natanggap ako sa trabaho, Papa. Dito na ako titira. Tawagan kita mamaya. ha? Magandang balita Bye. yan, anak. Sige, ha? Masama ito. Anong sabi niya? Huwag yung anak Hindi ko. mo ba narinig masama? Maawa ka. Huwag mo siyang pababayaan, Panginoon. Tama na. May trabaho na siya, Adela. Ikaw naman, tinakot mo ako, Rinaldo. Kailangan mong gawan ng paraan na hindi makita ni Senyor Vittorio si Benito. Sige. Hindi! Nakita mo kung paano niya tinalo yung bola sa ere? Ang galing! Hindi kaya Dutch player siya? Deserving siya ng Most Valuable Player Award. Nakailang puntos na rin ang team mo. Marami na. 7-0 na sila. Magdasal ka na umabot sila sa finals. Ano bang ginawa natin sa kanila? Bakit galit na galit sila sa atin? Anong problema ng pamilyang yon? Bakit hindi na lang nila tayo pabayaan? Bakit ba? Nakausap mo bang sarili mo? Alam mo naman kung anong ibig kong sabihin. Alam ko. Pero kahit na may punto ka, hindi mo naman kinakailangan magskandalo. Sir Pietro, pinag-uusapan natin dito ang kapatid ko. Muntik na siya mamatay dahil sa pamilya mo! Pero meron pang ibang paraan, Fiorella. Palibas, hindi mo siya kapatid, kaya ganyan ka magsalita. Wala ka kasi Ang lola pakialam! ko ang bahala dyan, maliwanag ba? Kaya mabuti pa relax ka lang. Nasa kanila ang sisi at wala sa atin. Ganon? Naintindihan mo? Basta't may ginawa silang hindi maganda sa'yo. At sa kapatid mong si Gianna. Sabihin mo lang. Okay. Okay? Nasaan si Gianna? Gianna? Sandali. Gianna? Gianna! Nasa banyo lang ako. Ano nangyari? Ayan siya. Wala, Gianna. Wala naman nangyari. Anong pumasok sa isip mo at niloloko mo ang mga kasambahay? Hindi na kayo mga bata para sabihin pa sa inyo kung ano ang tama at mali. Wala kaming ginagawa. Ayoko na makarinig na isa pandahilan. Isara nyo ang mga bibig nyo at makinig lamang kayo sa aking mga sinasabi.
Marami na kayong atraso, puro kapalpakan ang ginagawa ninyo. Pero Lola, yun ay... Ipaliwanag nyo nga sa akin kung anong iniisip ninyong dalawa. Muntik nyo na siyang napatay. Pero sino pang tinutukoy niyo, Lola? Huwag nyo nga akong gawing tanga. Kayo lang ang mga loko-loko dito at wala nang ibang gagawa nun. Ano po ba talaga sinasabi niyo? Bakit nasa handbag mo yung mga gamot? Magpaliwanag ka! Hindi ko alam kung bakit naroon yung mga gamot. Hindi ka lang tanga, ignorante ka pa. Tama na, Lola. Alam nyo bang sinusubukan ninyo ang pasensya ko? Para sabihin ko sa inyo kahit na mahal ko kayo, gusto ko kayong itapon ngayon sa kalsada. Ay. Lola, please, maniwala kayo. Huwag mo akong matawag-tawag na Lola. Dahil wala akong apo na si Raulo. Iha, pagpasensyahan mo ng lola mo. Galit lang siya. At sino ka para pagsabihan ako, ha? Wala, gusto ko lang... Huwag mo akong hawakan! Makalis na nga! Walang fix na oras sa trabaho dito. Kailangan lagi kang handa kapag tinawag ka nila. Matutulog ka sa oras ng pahinga nila at mauuna kang magigising sa lahat. Maliwanag ba ang sinabi ko sa'yo? Maliwanag po. Ito ang susi na kwarto mo. Si Joaquin na ang bahala sa'yo. Maalis na ako. Maraming salamat po. Sir Pedro? Anong ginagawa mo rito? Ikaw? Ano bang ginagawa mo rito? Dito ako nakatira sa pamamahay na to. Nagpunta ka ba rito dahil kay Fiorella? Oo, tama ka. Plano ko siyang hanapin dito sa Dos Rios. Siguradong namimiss na siya ng mga magulang mo. Sino? Si Fiorella. Fiorella! Ano? Nandito si Fiorella? Di ba nandito ka para hanapin siya? Fiorella! Ano yan, Sir Pedro? Oh, Benito, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Ako yung bagong driver ni Senyora Eloisa. Ano? Ano? Hello? Pasensya na. Pero sino to? Sa tingin ko, kasi kakaiba ang kinikilos mo pagdating sa dalagang yon. Mali ba ako? Nagdesisyon ako. Mas kilalanin pa si Fiorella.